Hi guys, for today's video guys is mag-straight lang tayo ng aking hair. So gagamit tayo dyan ng dalawang bottle po ng So Easy. Yan yung nagtitrending sa TikTok guys na pang straight ng hair. So pwede siya sa may kulay, wag mo lang sasabayan ng pang kulay kasi pwede magputol-putol lang yung buhok. So ganyan lang siya kadali guys. I-apply mo lang siya. Pagka-pump mo ng ganyan, i-apply mo lang siya diretso sa yung buhok. Tapos ibababad mo siya. May ano naman dyan, may instruction naman dyan sa bottle kung paano nyo siya ibababad. Yung katulad nung haba ng buhok ko, 2 bottle daw po yung pwede natin gamitin dyan. Maglalagay ako dyan sa tenga ko kasi nga medyo mahapdi kasi yung gamot. Kaya mag-use kayo guys ng gloves. May libre naman po yan. Yung para sa tenga, sa katawan, saka meron din syempre na gloves. Pang straight kasi pala yan. Pang straight nga. Dapat sa likod na. Kaya baliktad. Dapat maganda pa yung ano natin. Mahawak mo nga to. Tapos ito, para saan to? Sa balikat? Abot pala likod. Pangharap. Abot ba hanggang likod? Tingin? Okay. Yung pala yung nakalagay. Pero dapat mas maganda pa rin likod siya kasi ibabaksak siya, di ba? Pero may hairnet eh. I-hairnet siya. Ma? I-hairnet after. Oo. Di ba dapat pag straight siya, hindi na yun hairnet? Hindi ko alam dyan bakit may ganyan. Alam ko masakit ko. Maligo ka pa pagkakain, hindi. Ako? Ay, hindi pala. Diretso ligo na to pagka babad. Pagkatapos. Tapos paplantsahin. Iko-continue nyo lang guys yung pag-apply. So yan, yung unang paglagay ko, ganyan yung ginawa kong style. Pwedeng ganyan, depende sa inyo kung paano. Pero wag nyo siyang hahawakan talaga guys kasi matapang yung gamot niya. Kaya wag nyo siyang hahawakan kasi baka masunog yung kamay nyo. Pang straight nga pala to guys, itong So Easy. So pwede nyo siyang ulitin pagka nag 3 months na. Kasi para siyang treatment din. Tapos after nyo siyang maibabad ng 3 days para kayo nag-rebond, para mas makumapit lalo yung gamot. Ang gagawin nyo dyan, pagkabanlaw nyo, wag nyo na siyang shampoohin. Banlawan nyo lang siya. Ayan guys, mas maganda yung ganyan kayo mag-start, yung i-babay section nyo yung paglagay para mas madali. Ako napansin nyo, nag-gloves ako kasi maano siya talaga, mahapdi talaga siya sa kamay. Madali lang naman siyang pinudit at meron din siyang lock. Kung napansin nyo yung binaba ko, yun yung pinaka-lock niya para hindi mag-move yung suklay niya. Yun, ibababa nyo lang siya para malak. So ganyan lang siya kadali. Saka wag nyo siyang iaabot dun sa anit nyo. Hanggang dyan lang. Pwede nyo rin gamitin tong bottle na to pagka nagkulay kayo. Diba nagkulay kayo, salin nyo siya dyan. Pero kailangan, meron kayong yung parang imbudo ba para pumasok siya. Or i-plastic nyo muna, i-shake nyo, tapos saka nyo ipiga dun sa loob. Para mas madali siyang i-apply sa pangkulay. Tinry kasi namin yun dati kaso nga lang nahirapan ako mag-transfer nung cream kaya hindi ko na siya tinuloy. Dahil mo naman ilalagay. Kailangan nga daw basan-basa. Bakit may magkasya yan? Magkakasya yan. Binabasa, hindi basa eh. Hindi pa siya basa. Sa kabilang side yung tapos na. Kailangan nating mabasa lahat nung area ng ating hair guys para maganda yung pagka-straight niya. Huwag natin siyang titipirin guys sa paglagay. So, kaya kung hanggat maaari naman ipisang kunin nyo na strand, gawin nyo siya. At kung may maglalagay naman sa inyo, magpalagay din kayo para hanggang dulo guys, kailangan malagyan natin siya para hindi siya tumikwas. Hindi na siguro yan. Alin? Pagkabasahan mo. Ilang araw, ilang linggo yan? Ano ilang linggo? Ilang araw? Ano ilang araw? Ilang araw bago 3 days din. Parehas na.
Parehas nung Reban. 3 days din para kumapit yung gamot ng gusto. Tingnan natin kung maganda. Lagyan nga raw ng treatment eh. Yung isa. May ginagamit naman ako, diba? Okay naman yung buhok ko, diba? Wavy lang. Nagkaroon lang ng wave. Pero yung naman niya, okay naman, diba? Sa kintab. Okay ba yung kintab niya? Dapat pagkulay ka muna. Sa wavy. Bawal nga. Ah, Pag nagkulay ka, kailangan 3 months na yung kulay mo bago. Kasi straight to eh. Saka delikado daw pala yung ganun. Pwedeng magputol. Kaya mas maganda separate. Kulay muna tapos yung iba kasi di ba sinasabay-sabay? Pag reban. Pwede naman kung wala kang Okay na may kulay pa yung baba ko. Yan oh. Kulay pa siya eh. Oh, ha? Bakit? Ilan ba kumain? Tandaan nyo guys ha, hindi po pwede isabay ang pagkulay. Kasi straight po yan. Pwede po magputol-putol ang ating buhok pagka sinabayan natin siya ng kulay. Pero kung meron ng kulay, yung dati yung buhok, okay lang na gamitin nyo siya. Pero wag na wag kayong magkukulay pag gagamit kayo nito. Kasi baka mag-rubberize yung buhok nyo at magputol-putol. una, sige. Lalakas ko to. Ganyan. Tandaan nyo yun guys ha, na huwag kayo magkukulay, huwag nyo siyang isasabay. Tapos, kung medyo manipis yung hibla ng buhok nyo, kung ano yung nakalagay dun sa instruction, kung ilang minutes lang siya ibababad, ganong minutes nyo lang siya ibababad. Huwag nyo siyang sosobrahan. Pero pag medyo makapal yung strand ng buhok nyo, pwede nyo dagdagan kahit siguro mga 15 minutes, 10 minutes, kasi ako minsan dinadagdagan ko ng konti kasi medyo makapal yung strand ng buhok ko. Yun lang yung gagawin nyo para hindi rin maluto ng husto yung buhok nyo. Okay? Huwag nyo siyang hahayaan na mababad na over sa oras. Kaya huwag nyo kakalimutang i-timer pagka magbababad na kayo ng ganito. Sundin nyo na lang yung instruction doon sa bottle. May instruction naman yun doon sa bottle. Ikot ko. Ang lagkit eh. Ay, sa likod nga siya. Di ba? Sa likod pala yun. Patayin ko muna. Kung sa ito. Di ba? Parang hindi umano. Ano yung may brakes? May luwa niya. Ano ko dumura. Ay, mami, kahit mo nga. Sayang yung gano'n. Natutulak. Hindi tuloy ako makapagsalita kasi nagiging i-brakes eh. Bakit itong isang ginagawa dito? Ibigay ka ba ba? Nakalak. Ilalak nga yun yung isa. Huwag kang umano i-brakes ha. Ay, hindi. Gano'n naman yan. Balag naman yan. Kasali siya. Huwag ka lang makulit. Ito ay! Ginamit. Nilabas ko. Ano ko? Ay, may ikot ko. Ibaba mo nga yung ganito. Yung bilog. So easy. So easy. Kita ba? Masyadong maliwanag yung camera ni mama. Dito ka Ayan. lang. So easy. Easy. Hindi ma-focus. Sa bottle naman niya guys, kasi yan ang nirereklamo ni mother na umiikot daw yung bottle, ay yung pinakasuklay ng bottle. So lagi niyong i-check kung nakababa yung pinaka sa may handle niya sa may baba, na up and down kasi yun. So kailangan lagi siyang nakababa. Pag medyo umiikot, pag nakiramdaman niyo na umiikot yung suklay, ang gawin niyo, ibaba nyo lang yun para malak. Makikita nyo naman yun pag binaba nyo, hindi nyo makapapansin nyo na hindi gumagalaw kasi nakalock siya pagka nakababa yung pinaka parang bilog doon sa niya, sa pinaka tube niya. May bilog doon yung suklay tapos may tube siyang bilog. Ibababa nyo lang yun para mag-lock. Ganun lang siya kadali na i-lock. Merong kurente dito. Ay, kaya mo gupitin, ma? Ayan. Bawasan mo. Ano gagawin mo sa karton? Dapat pala ginupitan mo na natin, ma. Lalagay ko sa ulo. Matreat, ano mo nga Eh, ako? cellphone na ko. Ano mo ako, trim mo Gupitan muna, ko ma. na. Oo. Kasi pag gupit, Tapos- wala. Kay Bibi, asan yung kay Papa na lang hiramin mo muna. Gupitan mo, straight lang ah. Dulo lang. Oo, dulo lang. Straight lang.
Ayan guys, may mali na naman kaming nagawa kasi nag-decide kasi ako na mag-trim ng buhok nung halos tapos nang mailagay yung gamot. So ang gawin nyo guys, para hanggang dulo, bagsak na bagsak, gupitan nyo muna bago kayo mag-apply nung gamot na ilalagay nyo para hanggang dulo malagyan siya para hindi tumikwas. Huwag niyong gagawin yung tapos na kayong mag-ano, tapos saka nyo gugupitan. Kailangan may gamot ulit para may na-apply kayong gamot ulit para hindi tumikwas yung dulo. Kasi kung mapapansin nyo, pagka sa parlor kayo pumunta, after nilang lagyan ng isang treatment, minsan ginugupitan nila, tapos may ina-apply ulit silang treatment para dun sa dulo ng buhok natin. Mapapansin nyo naman yun pagka yung nagpapagawa kayo sa salon. Pwede nyo naman pag-aralan yan, pero ingat lang, kasi nga pwede naman tayo professional, pero at least sariling buhok naman natin to, hindi tayo gumagawa sa iba. Kaya kung ano man mangyari, so, syempre, gano'n talaga, pero kaya kailangan ingat tayo. Siyempre, sariling buhok din natin yan, kaya kailangan ingatan din natin ang paggawa natin. Kaya lagi natin susundin kung ano yung nakalagay sa instruction, yun ang susundin natin. Kasi kami ni Mother, matagal na kasi kaming nagagawa sa buhok namin, kasi nga sa sobrang mahal talaga ng paggawa sa parlor, pinag-aralan din namin siya, natuto din naman kami lang din kami sa panonood sa online yan, dito sa YouTube, natutunan lang din namin lahat ng mga ginagawa namin. Kaya laking tipid din guys pagka marunong din kayo mag-DIY. Basta mag-iingat lang at manood muna kayo ng mga tutorial at sundan nyo siya. Kailangan yung matutunan yung mga ganun para kung gusto nyo talagang mag-DIY para sa sarili nyo lang. Ano naka-dealer? Dealer po. Sige. Lagyan mo yung dulo mo. Nalayan na. Ang haba nang naputol sa buhok ko. Nasa isang dangkal guys. Lagot tayo. Isang dangkal nga ba? Oh, isang dangkal yung natanggal. Sabi ko 1 inch lang. Isang ganyan. Oo, yan oh. Muntik na mag-isang dangkal. Ang aking hair. Lagot ako. Pagagalitan ako, naggupit ako. Yung dulo ma. Ang dami pa. Ang daya nung ano. Tabi na lang yan. Di naman ma-expire yan, di ba? Ako. Hindi, yung isa. Lags mo, bino mo. Oo, hindi naman nag-i-stretch yan. Kulot na Ayaw lang nga siya. pala. Kasi brush up mo, ma. Yung dulo. Anuhan mo. Ayaw mo mag-guantes mo para mag-anon mo yung dulo. Ayun no, matapang sa kamay. Dealer po, mami. I-brush up mo. Ayan. Iba pa ganyan. Ayan na yung final. Basahin mo pa ganyan. Yung loob okay na. Yung loob niya. Kasi yung gawa ko kanina, ewan ko kung ano.
i-make sure nyo guys na basa lahat ng area ng inyong buhok. Yan, pwede nyo siyang i-brush up. Tapos guys, ako, meron akong style na ginagawa kasi pagka nagpaparib, nagre-reban ako, or kahit nagtitreatment, or kahit ito, nag-straight. Ang ginagawa ko kasi, di ba meron tayong kinasanayan na linya ng buhok, kung pa side view, pag kung gitna, or kabilang side. Ang gagawin nyo, pag magpa-final na kayo ng babad, pag nilagyan nyo siya ng gamot, gawin nyo siya kung saan yung part na side ang sanay kayo, kung kaliwa o kanan o gitna. Yung pinakahati nyo para pagka pinlansya siya, ganun na yung babagsak sa kanya. Hindi siya yung parang buhaghag na ano lang, tignan na wala siyang pero kung gusto nyo na gitna ang ano nyo, pwede ring brush up din yung paglagay nyo ng ano. Kasi ganun ang ginagawa naming style talaga. Kung ano yung pinakahati, doon namin siya pinafinal na nilalagyan ng gamot para pagka pinlansya siya, yun na yung pinaka ng buhok nyo, style ng buhok nyo, naka side view or naka gitna. Tandaan nyo yun guys kasi nakakatulong din yun. Sabi siya plastic. Hi guys ka! Hi guys! Ang makulit na bata. Okay na ma? Ikaw na. Ito pa pala guys, isa pa po tatandaan nyo bago kayo mag-treatment. Kailangan pag naligo kayo, huwag kayong magko-conditioner. Shampoo lang talaga ang gagamitin nyo, okay? Yan na guys, start na tayo sa ating pagpa-plancha. So ayan, kung mapapansin nyo, makapal yung buhok na inilagay ko sa dalawang magkabila. So dinadahan-dahan ko yan na pinaplancha. Kumukuha-kuha ko ng maliliit na maninipis, saka pinaplancha unti-unti. Pinas forward ko na siya kasi masyadong mahaba. So ayan guys, ang ating ayan, unti-unti na siyang, kung mapapansin, unti-unti na siya umi-straight, diba? Saka isang beses lang pala siya paplantsahin guys. Hindi katulad ng ribbon na dalawang set. Siya isang set lang siya ipaplantsa. Yun lang yung gagawin nyo dyan. Tas after 3 days pala ng after 3 days nitong process na to, 'di ba pagka nagpapagawa tayo ng buhok, pagkatapos ng banlawan, pag na-plancha na, hindi natin siya nililiguan ng 3 araw. So ganun din ang gagawin nyo. 3 days nyo na siyang hindi liliguan. Tas after 3 days, magko-conditioner lang din muna kayo. Kung meron kayong ginagamit na mga pan-treatment, mas maganda na gamitan nyo siya ng pan-treatment para mas tumagal yung straight niya. Kasi mas maganda yun pagka tinetreatment siya after straight para mas lalo siyang lumambot. Yung resulta naman yan guys, malambot naman siya. Hindi siya malagkit, hindi rin siya mabigat. Smooth siya. Habang pinaplansya mo rin siya, smooth din siya. Maganda siyang gawin guys pala ng every 3 days. Ito every 3 months. Every 3 months nyo siya pwedeng gawin. Kasi treatment siya na straight Pwede nyo siyang i-maintain sa buhok nyo na every 3 months pwede kayong mag-ulit. Meron naman din instruction dyan sa bottle kung ilang buwan nyo siya pwedeng ulitin. Kasi ako, tinry ko siya 3 months to 4 months, mga ganun. Inulit ko ulit siya. So, okay naman yung resulta sa akin. Tignan nyo na lang din dun sa bottle kung ano yung nakalagay na instruction sa kanya. Ang shelf life pala nitong treatment nito guys, tinatagal niya kahit mag-stock kayo ng marami. 3 years pala ang tinatagal nung treatment niya pagka bumili kayo. Ayan guys, ilalagay ko na dito sa aking video kung ano yung mga important note talaga niya. Basahin nyo na lang po ng maigi para hindi tayo ma-damage ang ating hair. Dahil nga hair straightener to guys, ayan, not recommended to use on hair with light bleach hair color. Ayan ang tatandaan nyo guys, pag nag-straight kayo, hindi kayo pwedeng, pagka ang buhok nyo is galing sa bleach, hindi kayo pwedeng gumamit nito. Kaya ingat-ingat din tayo sa pag-DIY guys, pag-aralan muna nating mabuti bago natin gamitin ang mga product at manood tayo ng mga tutorial nila. Saka ito pa yung isang important note guys, pag-a-apply. Yung time limit niya, pagka medyo manipis ang inyong buhok, 15 minutes to 20 minutes lang. Kasi ang nakalagay dun sa bottle, 30 minutes to 40 minutes. Pero pag first timer kayo na gumamit nitong pang straightener na to, pwede nyo siyang gamitin ng 1 hour. Pero much better na sundin nyo po kung ano yung nakalagay dun sa bottle. Basahin yung maigi guys bago nyo i-use.
Yung sa akin kasi guys, dahil malalaki yung aking strand ng aking hair. So I decide na 40 minutes to 1 hour ko din talaga siya binabad. Kasi lahat po ng mga treatment na ginagawa ko sa buhok ko dahil mahirap ngang kapitan yung hair ko dahil masyadong makapal, ginagawa ko siya 1 hour, 40 minutes to 1 hour. Pero hindi na ako lumalagpas dun. Pero para safe kayo, sundin nyo po yung nakalagay dun sa bottle guys. Be careful po sa mga paggamit po natin sa pagdi-DIY. Ayan guys, para hindi kayo mahirapan, pwede nyo panoorin to ng paulit-ulit yung aking video para sa ating tutorial. Correct ko lang yung sinabi ko kanina na makikita nyo yung instruction doon sa bottle. Wala pala siya sa bottle guys, tinignan ko yung aking basyo. Nandun pala siya doon sa my box, kaya wag nyo itatapon yung box. Kung natapon nyo naman guys, pwede nyo ulitin tong video ko, i-post nyo na lang para masundan nyo yung step by step. So ayan guys, diba nakalagay sa kanya how to use. Diba yan, paliliguan nyo daw po ang inyong buhok ng shampoo lang. Shampoo lang po yung ibalagay nyo ha. Tapos, patutuyuin nyo siya gamit ang blower. Kung wala naman kayong blower, pwede nyo patuyuin yan sa electric pan. At least 70% po siya natuyo. Tapos, pagka nilagay po natin siya, kailangan hindi siya hanggang ane. 2 to 3 cm away from the root para hindi rin kayo mahapdian. Kasi matapang po talaga yung gamot niya actually. Kaya ingat din po kayo sa paggamit. So, ayan guys, yan po ang nakalagay sa kanya, 'di ba? Nakalagay siya na 30 to 40 minutes ang pagbabad po niya. Pero pagka medyo yung buhok nyo, pag manipis ang buhok guys, 15 minutes lang po to 20 minutes. Tapos pag natapos nyo na siyang maplansya, hindi nyo siya liliguan ng 2 to 3 days guys. Ako 4 days pa para mas lalong kumapit po ang ating gamot sa ating buhok. After 3 days na hindi nyo siya pinaliguan, pag pinaliguan nyo na siya guys, wag nyo siyang shampoohin. Kasi pwedeng bumalik po ang ating buhok dyan kasi mawawala po yung gamot pag pinaliguan nyo siya ng shampoo. Kailangan nang gamitin nyo lang conditioner or o kaya yung hair mask kung meron kayo. Kasi babalik at babalik po yan pag hindi nyo iningatan. Ako kasi guys, ginagawa ko kahit anong treatment po na nilalagay ko sa aking hair, pagka niliguan ko na siya, 7 days ko po siyang tinitreatment po ng conditioner lang. Hindi ko siya sinashampoo ng 1 linggo. Tiyagain nyo lang siya guys, kesa naman po bumalik sa dati yung buhok nyo at masayang po yung treatment at yung ginastos nyo sa pagpapat ng treatment na ginawa nyo, di ba? Kung hindi kayo sanay na hindi nagsashampoo pag naliligo, gawin nyo pagkatapos ng 3 days na yon, huwag nyo muna siyang shampoohin. Tapos after 2 days, pwede nyo siyang shampoohin. O kaya gawin nyo in a week, i-alternate nyo siya ng shampoo sa kayong pan-treatment nyo. Pag walang pan-treatment, pwede yung conditioner ang gagamitin nyo. Tapos yan guys ha, tandaan nyo, hindi siya pwede sa may bleach po na hair. Bawal na bawal po yan kung ayaw nyong maging kinky yung buhok nyo. Wag na wag kayong gagamit pagka naka-bleach ang inyong buhok. Pag naalagaan nyo siya ng maayos guys, yung paggamit ng hair mask, ng conditioner, ayan, kayang tumagal guys yung straight hair nyo ng 3 to 6 months. Kaya yun yung pwede nyo na siyang ulitin ulit. So, yun lang for today's video guys. Thank you for watching.